Good morning, I'm Angelo Castro III. I'm Angela and we are the Castros. Happy Friday to everyone. Bakasyon ng iba because nagsiuwian sa mga libingan. And aside from that, yung mga hindi pa pupunta ng libingan, siguro magpapahinga sila somewhere, di ba? Oo, babawiin nila itong weekend oo. na to para makapagpahinga. Pero syempre, Diego, titignan pa rin natin yung mga kababayan natin na nasalanta ng, of course, Bagyong Christine, Bagyong Leon. Hindi pa yan nakakabangon, di ba? Anyway, we're joined by Buddha's Belly. Yes! Of course, meron tayong fried rice, meron tayong hakaw, may dumplings tayo, dumpling platter, and then may ribs. Ribs 2 ata ito. Sarap. Yan, so care of our friends from Buddha's Belly. Si Marjorie Tan. Anyway, siksik na coverage tayo today. We're serving the news in a countdown. All that before your second cup of coffee. This is Brunch. Let's go ahead and start our countdown with the latest in Manila North Cemetery. Mobile journalist Francis Orcio is live from the cemetery to give us some updates. Francis, kamusta naman dyan? Ilang tao na ang bumibisita? Madami na ba? Yes, Angela, lalo pang dumadagsa mga bibisita sa puntod dito sa Manila North Cemetery. And as of 10 in the morning, mahigit 100,000 katao na yung pumupunta nga rito para bisitahin yung puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. At naasahan natin hanggang sa mamayang hapon, tuloy-tuloy ang pagdagsa ng mga tao dito sa sementeryo. Angelo. Yes, Francis, kasi yesterday parang nag-extend ang Manila North Cemetery dahil to accommodate daw na yung additional na dami ng tao na pupunta. Today ba, do you foresee any extensions? Saka bawal pa rin ba daw mag-overnight? Yes, sa pag-usap natin sa mga otoridad ay hanggang 7 p.m. yung inaasahang pagbubukas nitong Manila North Cemetery. Pero sa ngayon, wala pa tayong nakuhang balita kung hahayaan ba nila mag-overnight yung ibang pupunta ng late na. Pero ayun nga, 7 p.m. yung kanilang sinabi na yung hanggang yung oras lang na yun yung pagbubukas ng sementeryo na ito. Napakalaki nga niyang Manila North Cemetery. Kahapon tinatanong ko si Mary Mon about the puntod finder. May mga nakagamit ba tayong mga kababayan dyan sa Manila North Cemetery nung kanilang puntod finder? Yes, para dun sa puntod finder kasi may mga ilan kasi na yung iba, lalo na yung mga malapit lang dito sa entrance ng Manila North Cemetery ay hindi na hirap sa paghanap ng mga puntod. Pero may mga ilan nga na gumagamit nun at pinapakinabangan din yung benepisyo niya kasi makakatulong ito para doon nga sa hirap makahanap ng kanilang puntod. Sa laki din ito nga sementeryo na may tuturing natin one of the largest cemeteries here in the Metropolitan, Angela. Isa nga din sa natuwa ako sa ginawa ng Manila, yung pamunuan ng Manila North Cemetery, yung kanilang pag-asikaso sa mga kabataan and to make sure na hindi sila mawawala at kung mawawala, meron silang sistema. Ngayon ba may mga naitalabang mga pagkakataon na gano'n insidente na may nawalang bata at natulungan nga ng pamunuan ng Manila North Cemetery? Kinumusta natin yung Manila Social Welfare Development Desk kung saan ito nga yung pagre-register ng mga bata or menor de edad para masiguro nga hindi, kung sakaling mawala sila ay agad mahanap. At sa ngayon, wala pa naman daw na itatala ng mga nawawala dito sa loob ng Manila North Cemetery. At meron na silang mahigit 500 plus na nakaregistered na mga kabataan doon sa kanilang help desk, Angela. Oy, Francis, ano ba karamihan nakikita mo na confiscate ng mga gamit? Kasi medyo hindi ata yung mga ibang kababayan natin hindi pa masyadong aware na kung ano yung mga bawal. Yes, Angelo, pinakamarami pa rin dito yung mga cigarettes or sigarilyo tsaka yung mga pabango kasi ito yung ilan sa mga talagang ipinagbabawal na dalhin dito sa loob ng sementeryo. Bukod dyan, meron din yung vape, lighter, mga gambling materials or pangsugal at mga sharp objects o yung matutulis na bagay. At as of 9 in the morning, nasa mahigit 300 na yung nakumpiska ng mga otoridad doon sa may entrance ng Manila North Cemetery. Angela. This is actually yung second day na ng mga kababayan natin na pumupunta dyan sa Manila North Cemetery. Kamusta naman yung pagpapanatili na maayos yung lugar, malinis, yung mga basurahan? Tell us more about it, Francis.
Yes. Angela, dito pa lang sa Bukana or sa entrance ng Manila North Cemetery, marami ka na makikita mga mga CR or restrooms na pwedeng puntahan din ng mga bumibisita nga dito, at marami din mga dito na yung mga basurahan para nga masigurong hindi rin nakakalat yung mga dinadala. At ang payo din doon sa mga pumupunta rito, yung mga dinadala nila mga gamit ay siguruhin iuwi nila paglabas dito sa sementeryo. Sa ngayon, pagdating naman sa seguridad, mahigit 200 yung mga kapulisan o otoridad na ipinakalat dito sa sementeryo. Pero sinasabi ng mga pulis or ng Philippine National Police ay inaasahang madadagdagan pa yan hanggang hapon sa pagdagsanga ng mga bibisita dito sa sementeryo. Angela. Oo. Lastly, Francis, linawin lang natin, any untoward incidents ba na naitatala dyan? May mga nahimatay ba? Kasi I know yesterday sa balita din ng ating Mojo, dyan, sabi niya may mga help desk, tapos may mga clinic, diba? Tell us more about it, Francis. Yes, tama ka, Angela. Merong mga help desk dito and other medical posts na pwedeng puntahan kung sakaling ang may mga ilang bibisita na makaranas ng pagkahilo. At kanina nga, may mga nakita tayo na mataan na ilan sa isinakay sa wheelchair, at meron ding isang ambulansya na may sinundo sa loob kasi nagkaroon ng emergency. Pero sa ngayon wala pa kasi tayong official na datos, at ibinibigay din ng mga otoridad kung ilan na ba yung mga naitala nilang mga nakaranas nga ng ganitong insidente na nangailangan ng emergency, Angela. Yeah, Francis, on a side note, may balita ka ba kung may mga dumadalaw na sa mga notable personalities na nakakalibing dyan? Like, for example, FPJ. Yes, Angelo, yung ilan sa mga pinuntahan nating puntod ng mga kilalang personalidad, halimbawa ng ang dating Pangulong Ramon Magsaysay, dating Pangulong Sergio Osmeña, dating Senador na si Claro M. Recto, at former Manila Mayor Arsenio Lacson. May mga ilan na bumibisita doon at nagdadala din ng mga bulaklak. Kahit hindi nila mga kaanak, may mga nilagay na rin na bulaklak ang Manila City Government para doon sa mga puntod na iyon. At yung isang nakabukas na puntod, kaya former President Ramon Magsaysay, makikita natin na may mga ilang bumibisita doon na nagpapapicture, nagsiselfie. Nako, si Francis na wala. Wala yung signal. Oo, mahina siguro ang signal ni Francis kasi alam mo naman, pag sabay-sabay gumagamit sa area na saturate yung signal. Anyway, he pretty much covered everything. Covered everything. Ayun, si know. Francis. Oo. Sige, Francis, in closing. Yes, Angelo, yun nga yung paalala natin sa mga pupunta at bibisita dito hanggang mamayang hapon ay alalahanin natin yung mga bawal na dalhin, yung gaya sinabi natin kanina, mga papango, sigarilyo, vape, mga lighters, at ilan pa sa mga matutulis na bagay dahil maaaring makaapekto lang ito at makapagpabagal sa inyo sa pagpasok dito. At syempre magdala rin ng tubig, ng mga payong na pananggalang sa init dahil sa ngayon, kung mapapansin natin sa weather, medyo tirik ang araw, kaya magdala rin po tayo ng sapat na inumin para hindi po tayo ma-dehydrate. Yun lamang ating paalala, Angelo. Alright, thank you for that report, mobile journalist Francis Orsio. Alright, let's continue with our countdown. Over in Bulacan, the Hagonay Memorial Park remains submerged in flood waters. Visitors at the cemetery couldn't locate the tombs of their loved ones. Because of this, some of them are forced to just spend undas in their homes. Authorities say the flood is due to the effects of high tide and severe tropical storm Christine. Ayan, lubog talaga Lubog sa talaga, bahay. Iba nga nilulumot pa eh. Originally naman kasi yung Bulacan, di ba, may mga river dyan sa gilid. Yes. Tapos, actually, may isang town dun talaga na all throughout the year, submerged yung tsaka town, yung community nila sa baha. May mga flood barriers kasi dyan sa Bulacan na laging nasisira. So, kahit inaayos nila, somehow, pag nagkaka-crack, tumatagas din yung mga water. But let's check in on other cemeteries in Bulacan. We have mobile journal Denise Valdesancho reporting on the ground. Nasaan ba si Ayan. Hi Denise, good morning. Good morning, Diego, Angela. Kumpara sa Hagonoy, nandito tayo ngayon sa isa sa mga pampublikong sementeryo sa San Ildefonso, Bulacan. At ang kalagayan dito, pamilya ang mga bumibisita o nagdadagsaan dito. Kung mapapansin nyo, sa likuran ko yan, puro mga pamilya ang nandito kung bumisita. Pero kung ikukumpara raw naman kahapon, mas marami o mas makapal ang bilang ng dami ng tao ngayong araw, ngayong November 1. At inasahan naman na daw nila yan na sa 5,000
ang maaari o ang expected na bibisita ngayon dito. Yung mga pamilya naman na bumibisita dito, no, kanya-kanya silang bitbit ng pagkain, ng tubig, kanya-kanya ring bitbit ng electric fan dahil nga tirik nga ang araw dito ngayon at kanya-kanya ring tent. Dito naman, no, dikit-dikit ang mga puntod, kaya medyo masikip ang daloy o ang trapiko ng daanan dito. At kung ikukumpara no kahapon, kasi nabisita ko yung La Loma, hapon ang dagsaan dito, umaga pa lang, no, mas pinipili ng mga lokal dito na pumunta ng maaga dahil nga hindi naman stricto dito pagdating sa oras. Kung yung iba, no, pinapayagan na mag-overnight, bukas naman ito buong araw, maging gabi, pero pagdating naman daw ng next week, no, ng Monday ay back to the normal operations daw, Diego, Angela. Yes, Denise, I don't know kung may datos ka, but comparative to last year, ano yung mas maraming bumibisita? Yung last year o yung ngayon? Ayon sa kanila, no, halos pareho lang naman daw. Pero kasi hanggang ngayon, minomonitor pa rin daw nila yung dami ng tao. Pero tinanong ko naman, kung bukas ba mas dadami pa, tingin daw nila magpipeak daw ngayon ang dami ng tao ngayong Sabado. Actually, Denise, nakikita ko nga sa likod mo, medyo marami na yung mga dumadaan dyan. Tapos nakakita din ako ng mga several stalls, no, nagtitinda ng mga pagkain. Nakausap mo ba itong mga nagtitinda to, mga vendors? Kamusta sila? Marami ba silang benta today at saka from yesterday? Oo, mas marami ang kita ngayon, no. Umaga pa lang actually kumpulan sa isang, yung dito sa entrance ng public cemetery San Ildefonso. Sunod-sunod yung mga stalls at maganda ang kita kasi nga umaga pa lang, around 7 to 8, ang dami na talagang tao. Actually, kanina, nung pagpunta ko dito, halos hindi ka na talaga makakadaan, lalo na kung nakakotse ka. Kaya hindi advisable kasi medyo kasikipan ang daanan dito, makipot ang daanan. Kaya usually, ang ginagamit ng mga tao, tricycle, o kaya motor, o kaya kung hindi na lang lakarin. Kasi dikit-dikit lang din naman yung mga bahay dito, pati yung sementeryo. Kamusta naman yung pagpapanatili nila na malinis at maayos ang sementeryo dyan sa Bulacan? At make sure yung mga kababayan natin na dumadalaw ay hindi basta-basta lang nagtatapon ng kani-kanilang mga basura. May mga caretaker dito, pero kanina nung naglilibot ako, napapansin ko, tinake opportunity na rin ito ng mga pamilya na bumisita upang maglinis na rin mismo, no? At meron namang mga nakapaligid na basurahan, pero nung nakausap ko nga yung ilan sa mga otoridad, hindi naman doon kasi pasaway ang mga lokalo, ang mga bumibisita dito. Kaya tiwala naman sila na hindi lang sa seguridad, ngunit maging sa mga kalat, no? Dahil ngayon iba may bit-bit na take-out, pagkain, kanya-kanya, ayan, kanya-kanya silang tapon dito. Yeah, Denise, like several cemeteries in Metro Manila, very strict. They are very strict in terms of kung ano yung pwede ipasok. Sa loob dyan ba sa cemetery kung nasaan ka? Mahigpit din ba yung mga pinagbabawal nila? Yan ang isa sa mga malaking diferensya noon napansin ko. Kasi tinanong ko, ilan na ba yung nakumpiska nyo pati kahapon? Wala raw silang nakukumpiska. Pareho lang din naman ng mga ipinagbabawal. Bawal ang firearms, syempre bawal ang pag-iinom, alcoholic beverages, anything na pwedeng mag-cause ng sunog, lighter, sigarilyo, vape, syempre video kaya sound system, bawal yan. Pero wala pa rin kasi silang nakukumpiska. At ayun nga, tiwala nga kasi sila sa mga lokal dito at pare-pareho na rin yung mga mukha na bumibisita dito taon-taon. Alright, sige. Maraming salamat sa iyo sa ating mobile journalist na si Denise Valdez Sancho. Bawal mag-karaoke. Kasi syempre nga naman, sementeryo yon dapat nagdadasal, di ba? Ang ating mga kababayan dun sa mga yumao nilang loved Bawal ones. vape, bawal yosi. Yan. Pahinga muna sa bisyo. Alright, sige. Let's continue with our countdown. At our 8th spot, kamusta na kaya ang trapiko sa mga expressway? Almost all roads in North Luzon Expressway have observed light traffic this ondas. But in Libtong northbound, a kilometer-long traffic formed due to vehicular accident occupying the leftmost lane. Motorists going to the south will also enjoy light traffic in SLEX today. Let's continue with our countdown. Ay, basa lang tayo. Pinili ng ilan nating kapatid na bumiyahe ngayong araw kasabay ng undas. Now let's check the latest situation in Parañaque Integrated Terminal Exchange or PTEX with mobile journalist Evan Tarinque. Evan, ano na sitwasyon dyan? Madami pa namang humahabol na pasahero or wala na, humuhupa na?
Diego, Angela, bagamat November 1 na, no, pero patuloy pa rin yung pagdating ng mga taong pauwi sa kanilang probinsya dito sa PITX. No? Inaasahan nga na ngayong araw aabot sa 160,000 ang foot traffic dito. At as of 8 a.m., no, nasa mahigit 22,000 na yung bilang ng mga taong dumaan dito. Inaasahan din talaga actually ng pamunuan ng PITX na mas mababa yung foot traffic ngayong araw dahil kahapon nga talagang nag-peak yung foot traffic dito sa PITX na umabot sa 190,000 ang naitalang pasahero. Kanina may mga nakausap naman tayo ilang biyahero na ngayong araw babiyahe pa uwi ng kanilang probinsya. No? Yung iba doon may dala-dala na actually, no? Direkta na sila actually sa mga sementeryo. Nakita natin may mga dala sila bulaklak at litrato nung kanilang mahal sa buhay. No? At tinanong ko sila, bakit ngayon po kayo babiyahe imbes na kahapon? Sabi nila, ngayong araw daw dahil maaraw daw ngayong araw. Dahil kahapon nga daw medyo hindi maganda daw yung panahon at in-expect nga daw nila na merong bagyong maapektuhan ng bagyo yung kanilang pagbiyahe sana kahapon. No, pero Diego, Angela, paalala na rin natin, bawal pa rin magdala ng mga matutulis na bagay, mga flammable materials, at baril. Simula kasi October 30 hanggang kahapon, nasa 54 na ang mga nakumpiskang ipinagbabawal dito sa loob ng terminal. Diego, Angela. Evan, hindi ko alam kung natanong mo yan pero kasi every year pag nagkakaroon ng dagsaan, any vacation, no, nagkakaroon ng drug testing for random drug testing for the drivers. This year ba may nakita ka bang tinetest ng mga driver? Angelo, as of today, wala pa tayong nakikitang random drug testing. Pero netong Webes, no, nung Wednesday, merong naganap na drug testing dito nga sa ilang mga drivers dito sa PITX. And tatlo nga doon ay nag-positive nga sa paggamit ng babawal na gamot. Pero sabi naman ng pamunuan ng PITX ay mag-undergo pa sila sa confirmatory test. No? Pero bawalan na kagad silang bumiyahe. No? Pero pagkatapos sila mag-undergo sa confirmatory test at napatunayan gumagamit talaga sila ng bawal na gamot, no, ay masususpinde yung kanilang lisensya. Diego? Evan, meron na bang mga bus trips na available papunta doon sa mga nasalanta ng bagyong Christine at Leon? Diego, Angela, as of this moment, no, as of yung advisory na binigay sa atin, no, tuloy-tuloy naman daw, operational naman daw, lahat ng biyahe, ng bus, papunta kahit saan dito sa PITX. No. Isa nga dyan, kanina dirignan natin yung papuntang Cagayan at Pabicol. No. Pero Angela, paalala na rin natin, may ilang mga bus companies kasi ngayong araw na walang biyahe. No? So kung yung mapaplanong, yung mga pasaherong planong umuwi ngayong araw, i-check nila kung yung kanilang bus company na napili na nasasakyan ay may biyahe ngayong araw dahil may ilang mga bus companies nga na walang biyahe ngayong araw, November 1. Kung ilang may mga walang biyahe ngayong November 1, meron bang mga naitatalang delayed naman ang mga biyahe nila, Evan? Angela, as of this morning, no, wala naman tayong naririnig o ng advisory sa atin na na-delayed or may cancellation ng biyahe ng bus ngayong araw. No? So tuloy-tuloy yung biyahe ng mga bus dito sa PITX. No? Kung sakali man magkaroon ng delay, no, around 2 to 3 hours na naman daw ay magiging operational na ulit yung kanilang yung bus na na-delay nga. Diego, Angela. Siguro, Evan, patingin na lang kami ng surrounding mo dyan sa PITX para mas makita namin yung sitwasyon mo. Na-expect na Evan yan. Oo. Alright, ikot tayo dito ngayon. Kung maalala natin kahapon, no, medyo mas marami kung tutuusin yung dami ng tao. Dito ngayon makikita natin maluwag. Daming stalls, kahapon, no? So, tuloy-tuloy. So, makikita natin tuloy-tuloy. Makikita natin maluwag pa yung mga tao doon. Pero kanina makikita tayo may mga pila na. Ito yung mga bus. No? Okay. Kung makakapasok tayo dito, pwede natin at ipakita. So makikita natin, ito yung mga tao. May mga upuan pa rin na maupuan. Sir, baka pwede kami makapasok. Papakita lang namin labas. Thank you, sir. Alright, so silipin naman natin dito. Makikita natin yung ilang mga bus dito. No? Okay. Ayan, makikita natin. Marami pa rin mga bus. Parang Evan, parang kalmado pa yung sitwasyon, So mas normal, mas maluwag ngayon, no, Diego? Yung sitwasyon dito mas normal compared kahapon. No? Dahil nga expected talaga ng management, ng PITX, na kahapon talaga mag-peak, no, na umabot nga sa 109,000. Pero Evan, yung kanilang record ng foot traffic dito kahapon. So makikita natin, ayan.
dire-diretso pa rin yung mga tao at hindi nagkakabanggaan. Evan, Yes, Diego. on a regular day ba yung mga stalls na nakikita natin dyan, nandyan sila or yung mga restaurant lang? Yes, Diego, no, on a regular day, may mga stalls talaga dito. No? So, yun, isa rin yan doon sa sinasabi kahapon ng pamunuan dito ng PITX na kung sakali mang ma-stranded or ma-cancel yung biyahe ng bus dito, pag nandito na sila sa location, lalo na dito sa PITX, ay may mga stalls naman at may mga restaurants na pwedeng mapuntahan, makainan or mabilhan ng kung ano-ano. No? So usually naman, Diego, tuloy-tuloy or araw-araw may mga benta. Dito, tanong nga natin, mukhang masarap yung benta nila dito. May mga kakanin. Wow! Eto, Evan, dalan may mo mga ako niyan, puto. Ah. May mga lagkit. So kung mahilig ka magkakanin at napadaan ka dito, pwede kang bumili ng, ano to ate, suman ba to? Ibos na suman. Ayun. Sige. Pero hindi ka talaga magugutom dyan, no, Evan? Lalo na Hindi ikaw. Tama ka dyan, Diego, hindi ka talaga magugutom dahil napakaraming food choices, may mga damit. Kung wala kang extra dalang damit, ay makakabili ka din. dito. Sige, Diego, Evan. Sige, Evan, antayin ko yung suman na dadalhin mo sa Kumain ka na ng suman at sumipsip ka na ng kape, Evan. Ha? Sip-sip ng kape, inom. Humigop ng kape, Evan. Alright. Yan. Maraming salamat sa mobile journalist Evan Tarinque sa report na yan. Alright, sige. Let's continue with our countdown. Let's also check the situation in EDSA Cubao. Joining us is mobile journalist RR Tobise. Hi RR! Kumusta ang traffic dyan? Yes, Angela, Diego, actually kanina napakaluwag ng traffic. Ayaw naman natin gamitin yung term pero parang naging ghost town kaninang umaga yung Timog Avenue, West Avenue, and then yung Araneta Avenue, and then yung mga crossing sa EDSA Kamuning, pati yung sa EDSA Cubao. Napakaluwag talaga ng daloy ng traffic kaninang umaga. Between 6 a.m. and 8 a.m. Pero siguro dagdag na rin natin, nandito tayo ngayon sa isa sa mga bus terminal sa Cubao. Kung kahapon nagkaubusan ng ticket ng mga papuntang probinsya sa Norte at sa Bicol, ngayon naman ay hinihikayat ng mga kawani ng bus terminal na ang mga tao, ang mga pasahero na samantalahin ang araw na ito dahil marami silang inilaan na bus na hindi pa nabubook or wala pang nabubook. RR, yung mga nandyan ba, karamihan dyan ay mga walk-in or scheduled yung mga yan? Yes, Diego, actually karamihan dito sa mga, itong mga nasa kaliwa ko, itong mga pasaherong to ay scheduled na Okay. yung kanilang mga biyahe. Dito rin sa aking kanan, wala nang chance passenger dito. Siguro dagdag na rin natin na yung Victory Liner sa EDSA West Avenue nagdagdag ng 34 buses Okay. na may 40 seating capacity. Bus going to Tuguegarao, sa Tabuk, sa Rojas, sa Ilagan at sa Apari. Yung Isarog naman sa Peña Francia, tapos Kagsawa, 30 buses yung inilaan nila papunta sa mga probinsya sa Bicol, sa Camarines Sur, sa Camarines Norte, at sa Albay, sa Sorsogon. Meron ding mga biyahe papunta sa Masbate at sa Tacloban. Yung Victory Liner naman dito sa Cubao mismo, 73 to 100 buses ang kanilang inilaan. So kung lahat yan ay makabiyahe ngayong araw, a total of aabot sa lagpas 5,000 ang makakabiyaheng mga pasahero ang makakabiyahe mula dito sa Manila papunta sa mga probinsya para makapunta o makabisita sa kanilang mga minamahal sa buhay na yumao ngayong undas. RR, linawin natin ha. Sabi mo kasi karamihan na nandyan, mga pre-book passengers already. Pero pwedeng humabol at mag-walk-in? Yes, Diego, pwedeng mag-walk-in. Actually, siguro ipakita na rin natin dito. Yes. Ito, kasalukuyang sumasakay ng bus. Itong mga ilang pasahero papunta sa Olongapo. Ayan, medyo mahaba yung pila pero ma-accommodate naman nila yan ngayon. Tapos ipakita na rin natin dito na ganito po kaluwag yung pila. Well, actually halos walang pila dito ngayon sa Victory Liner dito sa Cubao. Ito yung mga biyahe papunta sa Norte, Olongapo, sa Dagupan, sa Baguio. So pwede sila ditong mag-book
online, pwede rin sila para i-claim na lang nila yung ticket, and then yung actual booking naman, pwede rin silang mag-walk-in dito. Oo, or tanong ko lang, may mga naitala ba tayong mga aberya sa pagbubook online at mismo dyan sa terminal? Angela, actually, yun ang magandang balita, no? Kasi unlike last year, itong Undas ngayon taon, sabi ng mga dispatcher at sabi na rin ng mga pulis, wala silang naitalang mga insidente ng mga panggugulo or kaya mga snatching. Walang ganun ng mga nangyari, mga pagnanakaw, wala. Kaya relatively peaceful ang mga bus terminal dito sa Cubao at sa ilan pang terminal dito sa EDSA. Alright, sige. Maraming salamat sa iyo, Mobile Journal, RR Tubice. Okay, heads up to motorists. The Metro Pacific Tollways Corporation or MPTC has reactivated its Safe Trip Mo, Sagot Ko Motorist Assistance Program for Undas. Expect an increased personnel deployment, 24/7 traffic condition monitoring and incident response, and enhanced traffic management measures in expressways. MPTC will also offer free towing service for Class 1 vehicles from October 31, 6 a.m. to November 4, 6 a.m. MPTC and One Use under Signal are part of the MVP group of companies. All right, coming up. Member of a splinter group from bigger Pogo hubs were arrested in Parañaque City. And let's find out President Bongbong Marcos and Vice President Sara Duterte's latest trust and performance ratings. Is it also true that PBBM's numbers are higher than VP Sara? Abangan! Rating season! We are just getting started, mga kapatid. More of our top 10 news when brunch returns. Mag-greet tayo mamaya. Keep it here on One News. Good morning! You're still watching Brunch here on One News. Bati muna tayo. Kakakain ko lang. Ang sarap nito. Muna. Si Marjorie Tan ng Buddha's Belly. Ang sarap nito. Oy, thank you. Thank you sa food, Marjorie. Mula sa Buddha's Belly. Pero ito, bati muna tayo. Si Sam Pokemon Go daw. Good morning. You all wearing my fave jacket. Baka naman. Oo, sabi ni Sam Pokemon Go. Bigyan ng jacket! Ralph Domingo, belated brunch win to us all. And good morning, sabi ni Gary Field, have a blessed All Saints Day. Ayan, mga bumabate. Oo, talagang natin. Mga usual suspects natin kahit na kung saan sila bumabiyahe ngayon dahil Undas. Batiin ko lang din si Oscar N, si Gary Co, si Ronald Maxtay, si Geraldine Balolong. Yan yung mga usual suspects din natin si Alex Fuentes na dito sa YouTube. Si Tita Daisy, Tito Naldi, and Tito Nito Cancio nanonood din yan sa atin. Of course, si Mina Penales, VJ, si Ate Ringo, saka si Tasha, saka si Marisol. Yan. Good morning sa inyong lahat. Sige, let's continue with our countdown. On our top 7 are Harris and Trump. The two U.S. presidential candidates continue holding rallies ahead of the election day. In Green Bay, Kamala Harris called out Trump for saying that he would protect women as president, whether they like it or not. Harris said Trump doesn't understand their agency, authority, right, and their ability to make decisions about their own lives. Donald Trump, meanwhile, flew to Albuquerque in New Mexico for a campaign rally. Trump said without providing evidence that he expects fraudulent voting, echoing his false claims of fraud in 2020. Sana natin head-to-head na yan. I checked out the tracker kanina, even pa sa ibang agencies. Medyo until now, it's still too close to call. Actually, it's a statistical tie for both of them, even in the battleground states. Pero the traction favors Republican in key battleground. Pero holding steady pa rin yung Democrats naman sa usual states. But they're taking a look at right now Nevada and North Carolina, Wisconsin among others. Kasi yung mga Florida and California, mga perennial, nakasolid na yan sa kanilang
mga parties. So, we're expecting a nail-biter. If the usual pagka-close ng polls, meron na tayong resulta in 6 to 8 hours. Baka mas matagal pa to, too close to call, protest left and right. Ang aantayin na lang natin sa Diego, pinag-uusapan natin talagang sino yung tatayo, 'di ba, lalabas sa kanilang bahay para bumoto. Kasi 'di ba yung iba na nagulat sila bakit nanalo daw nung nakaraan, anong year? 2016 ba yon yung nanalo si Donald Trump? Kasi sabi mo nga, 'di ba, pinag-uusapan din natin to. Although mas maraming registered voters ang Democrats, mas marami naman sa Republicans ang lumabas ang bahay at bumoto that day. Nagiging ugali kasi ng Democratic voters is if pag maulan or feeling nila panalo na sila or feeling nila talo sila, they don't go out anymore to vote. So that's been a key issue for the Democrats, is actually getting the numbers out early on. Ang Republican voters, they belong to the older the older voting population. Masipag yan. Mga working class, Mga working class, masipag yan. And let's take a look at very key, ang key dito is yung mga Middle America. That's not included in surveys. How will they turn out? How will they sway? Yes. Saan sila So, titignan natin yan. And definitely, malapit na po. And abangan natin yan because we definitely we'll have a coverage we'll be monitoring here. that. We'll be monitoring that. Okay, sige, let's continue with our countdown. Placing 6 in our countdown are Batanes and Cagayan. More than 100 tourists are still stranded in Batanes after the onslaught of Super Typhoon Leon. Batanes Governor Marilu Caico said it could take them until the weekend before they could fly out. This is because of the damages sustained by Basco and Itbayat airports. The governor is also asking for help from Defense Secretary Gilbert Chodoro for the delivery of food supplies to some affected families. So ang hiling ko lang naman is kahit na 2 o 3 biyahe lang ng 130 para lang magdala ng food pack para sa bawat pamilya. In Cagayan, residents have started cleaning their houses and streets after experiencing the wrath of Leon. They are also preparing to visit their departed loved ones this Undas. They express gratitude that no cemetery was flooded due to the storm. Yan ang mahirap dyan yung rebuilding naman ulit. Coming from dalawang storm yun diba? You have Christine and then you have Leon. But at this part of the year, it's really difficult for LGUs to start rebuilding kasi perennially, yung mga nag-rebuild, gusto mag-rebuild ngayon, sila ulit usually ang tatamaan. Yung truck kasi this season may certain truck na yung mga bagyo because of the amihan, di ba? So, it's gonna be a while for them. It's gonna be difficult for them. Yung mga kababayan natin na nawala ng tirahan, syempre ang kailangan gawin ng government, local government, and of course national government is tulungan sila magkabahay ulit. Ngayon, kung yung mga kababayan natin nasa danger zone, dapat talaga yun mailipat na. Mailipat sila sa mas yung safer na lugaran at huwag na bumalik doon sa dati. Alright, sige, let's continue with our countdown. Coming in at our top 5 is Leon. The tropical cyclone is now outside the Philippine Area of Responsibility or PAR. It has also weakened into a severe tropical storm from being a super typhoon. Pag-asa says Leon is expected to weaken further due to unfavorable environmental conditions. The severe tropical storm is now heading towards the East China Sea after battering Batanes. Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, and Palawan may still experience rains due to Leon's trough. Leon, internationally named Kong Ray, also wreaked havoc in Taiwan. Several low-lying areas in the island nation were inundated by floods on Thursday. Authorities reported the death of one person after their truck was hit by a fallen tree in central Taiwan. The storm hit the mountainous and sparsely populated east coast county of Taitung. May nakita nga kasi ako doon na mga reports, di ba may mga naka-raincoat pa, tapos ang lakas talaga ng ulan, tapos yung hangin, ang lakas din. Kasi pag Hindi sila nakaligtas. Si Leon malakas siya, no?
Pero pagpasok pa niya sa bagyo nun, Dito sa sa atin. dagat, no? On the way to Taiwan, supposedly it garners Humigop strength. pa siya If you take a ng look at moisture. if you take a look at yung satellites na Yes. free feed sa Yung sa windy.com. map, windy and the other satellites, they will tell you internationally it gained a little strength hitting Taiwan. Malakas ang hangin. Tsaka malawak siya. If you take a look at the video, Malawak, oo. kita mo, Totoo. lakas ng hangin. Kawawa naman, that's why our prayers also will go to our mga, not only our kababayans in Taiwan, but the whole nation as well, the whole area as well. Grabe ito si Leon eh. Oh. Yeah, Alright. Sige, let's continue with our countdown. On our top 4 is about COMELEC. The poll body has posted on its website the certificates of candidacy of 2025 election aspirants. Only those of senatorial aspirants and party list groups were uploaded for now. This is the first time COMELEC has done so to prevent cases of misrepresentation. To access the files, visit the COMELEC website at comelec.gov.ph. So mga kababayan, take this opportunity to check it out, ha? Kasi makikita nyo na yung listahan and ngayon pa lang, pwede nyo na i-research yung mga candidates. Take a look at also the senatorial... Party list to, no? Party list and Tsaka senator. senators. Yung party list, pag-aralan nyo mabuti kung ano kasi isa lang pwede piliin nyo. Sa mga senador naman, madaming candidates that have come out from progressive groups that are worth the look, ika nga, no? They might not have the same funds as the other bigger names, but capable naman Actually, sila. tumataas nga daw sa survey yung mga progressive names. Pero wala pa naman ba, correct me if I'm wrong, wala pa rin bang, ang tawag dito, na-announce officially ang COMELEC tungkol sa nuisance candidates? Hindi, may list na eh. May list na. Pero hindi, ibig sabihin nuisance. Kasi may list na, pero nag-announce ba sila na ito, nuisance to, ganun? Wala pa, di ba? The list that come out, yun yung official na. Official candidates already. Pero kasi usually they make announcements, 'di ba? Na ito nuisance candidate ito. Ang alam ko kasi ang presumption is the 66 senatorial Yes, candidates. that's naman yan eh. So that means- common sense naman din yan na talaga. In other na words, yun. pag nandun na yung list, pag nandun na yung names, ibig sabihin wala nang nuisance doon. That is the cleaned up list already. That is Oo the nga, I'm just official saying list. kung meron na ba silang nirelease Kung sino. na nuisance, kung sino. Akala ko from the 66 magkakaroon pa Ay, ng... hindi. Linawin mo You're kasi- not listening kasi. No, you're not answering properly. Sabi ko, Answer nag-release na ba sila properly. ng official statement ng nuisance candidates? Yung mga Hindi dapat- ko naman sinabi, nag-release na ba Dapat sila ng sinabi mo, statement na from the nag-announce na candidate? ba sila ng mga tinangko sino ang natanggal That's nila? what I said Oo. kanina. No, that's not what you said. That's not what you said. Iba yung naintindihan niya, Hindi. di ba? Sinong Team Angel? So, iba ang naintindihan ko, but the other people out there may have the same understanding Tingnan level as natin. me. Sige nga, yung mga nakikinig sa atin, sinong naintindihan niyo sa amin? Ayoko maghamon. Alright, let's continue with our countdown. Bagay sa jacket yung Oo tugtog. nga eh. On our third spot is President Bongbong Marcos. He will visit his father's grave today in Libingan ng mga Bayani. Now, to give us the latest on this, we have mobile journalist Julie Baiza on the ground. Julie, kumusta ang sitwasyon dyan sa Libingan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr.? Angela, katatapos lang ng isinagawang misa dito nga sa Himlaya ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Present dito sa isinagawang misa at dumalaw na nga rin sa puntod si Pangulong Bongbong Marcos at dating First Lady Imelda Marcos. Wala ang First Family, wala si First Lady Liza Arenata Marcos, ang mga anak ni PBBM at maging yung kanyang mga kapatid. Pero kahapon kasi si Senadora Amy Marcos na una na siyang dumalaw dito sa Libingan ng mga Bayani. Pagkatapos ng misa, Angela, nagbigay ng bahagyang mensahe si PBBM. Nagpasalamat siya doon sa mga supporters ng kanilang pamilya na pumunta dito. Ang sabi niya, halo-halong emosyon yung nararamdaman niya. Nariyan daw na nalulungkot siya, of course, kapag naaalala yung kanyang tatay. Pero masaya din daw siya na naiparamdam daw sa kanila ng mga taga-suporta yung pagmamahal at pag-aalala pa rin sa kanyang yumaong ama. Bukod dyan, Angela, Diego, nasabi nga rin ng Pangulo na talagang yung rest in peace daw or magiging mapayapa lang daw yung kanyang tatay kung maipagpapatuloy daw niya or nang sambayan yung paglilingkod sa publiko kasi yan naman daw yung hinahangad
ng kanyang ama. After ng misa, sinubukan din natin kausapin si PBBM, hiningi natin yung statement niya or reaksyon doon. Una sa nasabi ni Vice President Sara Duterte, na sinabi nga niya na huhukayin niya yung puntod nitong kanyang ama ni dating Pangulong Marcos. Ang sabi ni PBBM, I'd rather not. Hindi siya nagbigay ng anumang komento. Tungkol naman sa relasyon nila, na tinatanong din namin siya kung kaya pa bang mabuo muli yung unity team or at least yung kanilang relasyon ni VP Sara. Ang sagot niya, let's talk about it some other time. So yan lang, kumbaga parang tumanggi siyang magsalita or sumagot sa anuman sa naging pahayag ng Vice Presidente. Julie, may mga supporters ba na pumunta rin dyan sa libingan ng mga bayani? Yes, Angela, nandito yung grupong One Movement, mga taga-norte daw sila. At taunang pumupunta daw sila dito. Ito na yung pangatlong taon na dumalaw sila dito sa libingan ng mga bayani. Hindi lang daw tuwing undas, kundi pati kapag birthday din daw ni Ferdinand Marcos Sr. Yeah, Julie, given the libingan ng bayani, no, may mga ibang personalities dyan. May nakikita ka bang ibang graves na nanadalaw? Magkakatabi kasi yung puntod ng mga dating Pangulo. No? Sa ngayon, yung kay PBBM pa lang, kay former President Ferdinand Marcos Sr. pa lang, yung maraming tao. Kasi nga, nagdumalaw si PBBM at kanina nga rin inilockdown yung area. Sa ngayon, wala pa tayong ibang nakitang personality na pumunta or dumalaw dito. Kinabahan ako doon sa'yo, Julie. Kala ko eh. Julie, yung iniisip ko kasi nandito si PBBM, kaya ang daming tao. We got you. Oh, Julie, kasi given that the President was there, kamusta na yung security dyan? Mahigpit ba? Actually, surprisingly, pagpasok namin, maluwag yung seguridad, yung usual lang na pag-check kung sino yung nasa loob or ilan yung taong papasok. Pero nung pag dito sa puntod, susubukan kong kayo kasi medyo na spotty yung signal eh. Dito sa paligid ng puntod ni Ferdinand Marcos Sr., maraming sundalo na nagbabantay. So hindi naman nila hinaharang yung mga tao, yung mga taga-suporta na gustong lumapit, na gustong mag-pay ng respect. So hindi rin naman nila ini-inspection. Pero kapansin-pansin na mas maraming nakabantay doon. Oo. Julie, nakaalis na si Pangulong Bongbong Marcos dyan sa libingan ng mga bayani. Meron ka bang alam kung saan siya pupunta ngayon? Ano ba itinerary ngayon ng ating Pangulo? Ang schedule ng Pangulo, mga private meetings, wala ding schedule na any public event ang palasyo ngayon. Susubukan nating hingiin kung ano pa yung gagawin nga ng Pangulo nitong hapon pagkatapos dumalaw dito. Pero kasama rin kasi niya yung kanyang dalawa silang magkasamang pumunta dito ni former First Lady Imelda Marcos. Alright, thank you for that. Mobile journalist Julie Baiza, ingat ka. Sabi dito sa sa YouTube, glimpse of their away asawa, nice banter between you two. Team Angela, Team Angel. Dito si Gary Field lang ang Team Diego. Alright, let's continue with our countdown. Let's now head over to Manila Memorial Park. We have with us mobile journalist Yeda Pascual to give us the latest. Yeda, how's the situation kung nasaan ka ngayon? Yes, Diego, Angela, dito nga tayo sa Manila Memorial Park sa Sucat, Parañaque. And simula 12 midnight hanggang alas 8 ng umaga, nasa 28,000 na yung pumupunta dito. So kung ikukumpara kahapon, talagang dagsa na yung tao. Ayon din sa management ng sementeryo, ay mga around 32,000 naman yung mga nag-overnight dito. Bukas kasi itong Manila Memorial Park simula kahapon hanggang bukas, 24 oras. Kaya po pwedeng magpalipas ng gabi. Kanina sinubukan nga nating mag-interview sa mga nag-overnight dito na pamilya. Ang sabi kasi nila, mas okay na raw na magpalipas ng gabi dito para maiwasan na nga yung traffic. Dahil syempre, dadagsa talaga yung mga tao. At saka, isa pa, Diego, Angela, wala pa namang naiulat na kaguluhan. Pero ang usual na problema, katulad ng mga nakalipas na taon, ay yung traffic at parking. Kaya paalala ng management ng sementeryo, ay kung malapit lang naman yung tirahan dito sa Manila Memorial Park, wag na sanang magdala ng sasakyan kasi sila lang din yung mapeperwisyo sa paghahanap ng parking. Yes, Yeda, pwede ba mag-overnight dyan sa Manila Memorial Park or may cut-off din?
Yes, tama ka dyan, Diego. Open ito simula kahapon hanggang November 2, 24 oras. Okay. So, po pwedeng mag-overnight. Yes. And sa November 3 naman, Diego, inaasahan kasi dahil napatapat nga ng linggo yan, inaasahan ng management na dadami pa rin yung mga bibisita. Kaya binuksan naman nila ng 12 midnight hanggang alas 6 ng gabi. Ay, may nakita akong video kanina, no, yung kay Rico yan. Ask ko lang, may mga dumalaw ba na family members o mga karamihan mga supporters lang yan? Yes, Diego, simula kahapon may mga supporters si Rico yan talaga na pumunta. Meron nga ako na-interview from Cavite, mga grupo sila ng dalaga na talagang sinadya pa nila yung pagdalaw dito sa puntod ni Rico yan dahil talagang iniidolo dalaw nila. Meron din ako nakausap na isang bata na crush na daw ito at may dala-dala pa nga siyang picture. Ayan, yung pinapakita natin ngayon dahil nakilala niya daw simula nung nag-viral online. Interesting. Oo, talaga naman, taon-taon naman talaga, mga supporters ni Rico yan talaga pumupunta dyan at dinadalaw siya. Pero any untoward incidents na naitala dyan ngayon sa Manila Memorial Cemetery? So far, Angel, wala naman na naiulat na any kaguluhan. Yun lang, yung mga usual, yung mga nakukumpis ka mga lighter, yung mga hindi sumusunod sa mga ipinagbabawal na rin, yung mga sound system, tulis na bagay, mga ipinagbabawal na gamot. Hanggang ngayon kasi talaga meron namang mga banner na nakapaskil sa entrance pa lang na ipinagbabawal kagad na talagang pero po pwede naman nilang kunin, bawiin pagkalabas nila ng sementeryo. Yun nga lang yung mga deadly weapons, ayan talagang hindi nila agad-agad binibigay. Yeda, yung tatlong the 3 Aquinos, diba? Yes. Nandyan sila. Do you have any info kung any of the family members dadalaw ngayon? Yes, Diego, kagagaling lang natin kanina doon sa puntod nga ng Aquino family members. Pero wala pa naman so far na family na pumupunta doon. Puro supporters, ang dami din kanina. At actually, nagbigay na rin ng bulaklak si Pangulong Bongbong Marcos. At marami na rin mga nag-alay ng bulaklak doon sa kanilang kimlay. Alright. Linawin ko lang, si Pangulong Bongbong Marcos nagpadala ng bulaklak doon sa puntod ng mga Aquinos. Okay. Nice. Alright, sige. Maraming salamat sa iyo, our mobile journalist Yeda Pascual. Live siya nagulat from Manila Memorial Park. The healing has begun. That's a good gesture. Okay, sige. Alright, don't go away. We're not done yet. May dalawa pa tayo. Kayong mga Team Angel, stay with us. Welcome back. You're still watching Brunch here on One News. Binanggit na ng ating news desk na may nasusunog nga na cemetery. We have no official details yet, pero it's Bagbag Cemetery, no? Yan, dyan sa may Quezon City. Quezon City, nakataas na sa second alarm yung sunog. Pero wala pa tayong other details kung ano yung naging dahilan ng We'll try to get more information later on. You could just stay tuned. So sa mga nagpaplanong pumunta dun sa Bagbag, wag na muna kasi magulo dun at may sunog. At syempre, sana walang mga madamay dun na mga dumadalaw, di ba, doon sa cemetery. Masunog. Alright, sige. Thank you so much pala sa Budas Belly. Alright, let's continue with our countdown. Now, how do Batangas residents celebrate Undas following the onslaught of severe tropical storm Christine? To answer that and more, we have mobile journal Amy Atienza reporting to us live on the ground. Hey Amy, nagsimula na bang dumagsa yung mga tao dyan sa sementeryo sa may Batangas? Yes, Angela, Jeko. Well, hindi na tumitigil ang pagdaloy ng tao dito. Simula kahapon pa daw, sabi ng mga opisyal, marami na daw talaga ang bumisita para sa kanilang mga yumaong kamag-anak o kaya naman mga kaibigan. At sabi nga dito, ang tala na daw ay nasa around 2,000 visitors ng mga bumibisita dito sa Lipa City Catholic Cemetery. Sabi din sa akin ng mga namamahala dito, hindi naman daw ito gaano naapektuhan ng bagyong Christine, pero madami pa rin daw silang kinailangang ayusin tulad ng ng mga nagkalat na kahoy, pati dahon na dala ng hangin na dala ng bagyong Christine. Bukod pa dyan, Angela, Diego, madami rin ang mga stalls naman dito at saka mga nagbebenta ng mga kandila at mga bulaklak na
pwede para mabili ng mga bibisita dito sa Lipa City Catholic Cemetery. Ang sistema dito, bawal daw pumasok ang mga tricycle unless may mga kasamang senior citizen o kaya naman mga PWD, at inaabisuhan din ng gobyerno na huwag magdala ng mga patalim at ng mga sigarilyo, lighter, pati na din ng e-cigarettes tulad nga ng vape. At yun nga, Angela, Diego, meron dito nga hourly na mass na ginagawa ang simbahan ng Lipa City para sa mga bibisita at sa mga gustong magdasal para sa kanilang mga yumaong kamag-anak. Mas marami ba ngayon yung mga bumibisita as compared last year? Kasi yung ibang mga kababayan natin sa Batangas, mga nasalanta pa yan ng bagyo eh. Yes, mas kaunti daw yung tao na bibisita last year, pero inaasahan pa rin nga na madami ang pupunta mamayang hapon na mag-overnight daw hanggang bukas dahil ganoon na daw ang naging sistema dito taon-taon kahit daw nung mga nakaraang taon pa bago pa magpandemya talagang nag-overnight daw ang mga kaanak ng mga yumao dito sa Lipa City Catholic Cemetery. Yes, Amy, may nakausap ka ba mga residente dyan? I mean, regarding kamusta naman ang experience sila ngayon sa Undas given na may pinagdaanan din ng Batangas na calamity? Yes, may mga nakausap ako dito. Sabi nga nila, yung iba dito ang pinaka inaabangan talaga nila dito nga anomalya ay yung traffic. Pero kung titingnan naman natin yung mga kalamidad ay okay lang naman daw. Pero yun nga, may iba na pinipili na mas magdasal na lang ng mabilisan dito sa sementeryo at umuwi na rin sila kaagad-agad. At yun nga din kasi ang panahon dito hindi pa gano'ng maayos, medyo unpredictable pa siya, Angela at Diego. Kasi minsan mainit tapos biglang lalamig at hangin. Minsan kaninang umaga, mga alas 7 ng umaga ay nakaranas din sila ng konting pag-ambon. Kaya ayun medyo unpredictable pa yung weather, kaya may ilan pang hinay-hinay at abangan natin bukas kung mas dadami nga ang bilang ng tao dito. Alright, sige, mag-iingat ka dyan. Maraming salamat sa ating mobile journal, Amy Atienza. Alright, let's continue with our countdown. Moving over to our top two, more than a dozen Chinese nationals involved in cyber scamming were arrested at a raid in Parañaque. The National Bureau of Investigation, or NBI, says they are a splinter group which broke away from the big pogos. They are now involved in cryptocurrency, love scams, and online gambling. The alleged scammers will face violations of Cybercrime Prevention Act and Anti-Financial Account and Scamming Act. Nalalapit na yung deadline din ni PBBM eh. Pero diba sabi niya ang Pogo wala na dapat dito yan by the end of the year. Pero sa mga interview with Winston naman, yes, Cash, ng PAOK. Ng PAOK, expected naman tong mga breakaway groups. Yan ang magiging next challenge nila. Yes, di ba nga sabi nga niya, yung iba pa nga mga Pilipino, yung mga nagtuloy. Yes. Di ba? Kasi nalaman nila paano gagawin yung negosyo, they had contacts, so tinuloy they na had lang nila. some equipment from, I don't know. Pero anyway, mahaba pa yan. Pero interesting kasi din na next topic. So yes, let's get right to it. Our top story for today are the President and Vice President. Their trust and performance rating dipped in the latest Okta Research survey. But notably, this is the first time that President Bongbong Marcos attained higher ratings than Vice President Sara Duterte. Here's the report. Both President Bongbong Marcos and Vice President Sara Duterte recorded lower trust and performance ratings in the latest Okta Research survey. From 71% in the previous quarter, the trust rating of the president in the third quarter dipped at 69%. Meanwhile, Vice President Sara Duterte's trust rating decreased from 65% to 59%. PBBM's performance rating also saw a slight decrease from 68% to 66%. But VP Sara's performance rating had a whopping 8 percentage points decrease. The survey was conducted from September 4 to 7 with 1,200 respondents and a ±3% of margin of error. Okta Research President Ranjit Rai highlighted that it was PBBM's first time to have higher approval ratings than VP Sara. And I guess I think what their team has to look at is really the quarter to quarter also, because it's now a 2-quarter decline. She's never had this kind of trend before. But in an interview with The Big Story last night, Okta Research fellow Guido David noted that trends can still change. He said it still depends on the personalities' actions seen by the public. The trust and performance ratings are very dynamic,
and they can change at any time. So what I mean to say is, and I'm not making any corrections to what my colleague said, but I just want to make it clear that trends can also change directions, and this can happen depending on what the personality does. This was conducted September 4 to 7, even before these events that were mentioned in the headline. I think around this time in early September, we were having these Senate and Quadcom hearings on the budget. Political science professor Froilan Calilong believes that VP Sara's ratings suffered from various issues surrounding her. This includes her resignation as Education Secretary and her behavior during the budget deliberation of her office in the lower chamber. It gave the public an impression regarding the lack of accountability, because I think what our countrymen are actually aiming for right now is greater accountability, especially when it comes to the finances and expenditures. So mukhang wala pa yung ano dito mukhang wala pa yung sa mga binanggit na reasons, wala pa yung meltdown. Yung supposed meltdown yung na tungkol press sa hukayin niya yung Because that should affect her numbers greatly because medyong for some they found it distasteful So pero we want to see the numbers in the next quarter. That would be interesting. And you will see also although malaki yung ibinaba niya dito, Luzon and Visayas, ang Mindanao niya ay talagang solid. No? And we expect that naman talaga. Ang talagang nila yan turf nila. Diba, bailiwick nila yung Mindanao. Tsaka they would claim kasi na yung supposedly humor ng people from that area are the same. So kung gaganyan si VP Sara, hindi sila nasa-shock because for them, maybe it may be a common way of expressing jokes sa kanila. Na iba naman ang reaction ng tayo, mga Bicolano, ibang reaction, iba ang wala ko sinabi. Hindi ko sinabi 'yon. Hindi ko sinabi 'yon. Ikaw ha? Anina ka pa Oo, pero yun nga, wala pa dyan yata yung yung sinasabi mo, yung allegedly yung meltdown ni VP Sara. Ito pa lang yan yung unang pag-aaway nila, unang pagkalas niya bilang bilang DepEd member of the cabinet. Tapos I'm sure kasama din dyan partly yung mga nangyari sa Congress sa hearing ng budget deliberation. And tsaka let's see anong effect nitong mga Quadcom and Senate hearings. So they should have an effect on overall numbers. Pero mahabang usapan pa yan. Let's get through this holiday. Ingat po kayo. At syempre have a blessed weekend po. Pinagdadasal natin yung ating mga mahal na yumao. Maraming salamat po. By the way, kay Marjorie Tan ng lahat ng mga biyahe si Jerry Yang. Stay safe kayo. Stay safe. Baon ng pasensya. Mother Earth, get well soon. Get well. And that wraps up today's episode of Brunch. Join us again on Monday. I'm Angela Lagunsad Castro. He is Angelo Castro III. We are One News, all sides, all the time.